Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 14, 2024. So, ngayon is bago lahat is gusto ko munang humingi ng paumanhin dahil sa boses ko, dahil ako'y sinisipon at dun sa pwesto natin ngayon na madilim, tayo ay gusto ko munang humingi ng kapatawaran, pero hindi naman siguro hadlang yung madilim para pag-usapan natin yung salita ng Diyos. So, yung tatalakay natin ngayong araw is continuation ng ating series. Pero muli muna natin balikan yung naging series natin last week na God guidance in decision making. So, kailangan natin ng guidance ng Panginoon para sa mga decision na binibitawan natin, decision na ginagawa natin para mas maganda yung kalabasan. Kumbaga kasi pag walang decision, walang guidance of God, is pwedeng pangit or iba yung puntahan. Compared sa may guidance niya is alam natin na matuturo tayo or magandang kalabasan. So, yung series na tatalakay natin yung araw ay trusting in God in times of waiting. So, kailangan natin magtiwala dun sa ating Panginoon sa araw-araw. Kailangan natin magtiwala dahil ang Diyos ay napaka-powerful. Talagang nakaschedule na yan. Kumbaga, yung paghintay natin, hindi mo kasi pwedeng may gusto kayo sa bagay, hilingin mo kay God, like, Lord, sana po magkaroon ako na ito. Hindi yung pwede yung makuha mo agad. Kailangan paghirapan mo muna yan. I mean, sa maghihirap is yung kailangan pagtarapuhan mo muna yan. Kailangan may gawin ka, hindi naman yung hiniling mo na, Lord, sana magkaroon ako ng mataas na grade. So, hindi bibigyan ng Panginoon dyan kung hindi mo gagalingan sa school. Kumahingi ka lang ng guidance sa Panginoon. So, yung series na, yung Bible verse na tatalakay natin yung araw ay Romans chapter 8 verse 22 to 25. Sabi dito, sapagkat nalaman natin na ang sanlilikha ay sama-samang dumarating at naghihirap sa pandaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sanlilikha, kundi pati na tayo sa mayroong unang buong espiritu na tayo na may dumarating din sa ating sarili. Sa matsid ni maghihintay ng paglubos sa katawan, sapagkat tayo niligtas na mamagkita ng ahas ng ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay ng pag-asa sapagkat sino ang umaasahan nakikita. So, para lumako yung ating talakay, tayo lumako sa ating teaching. Ang una sa ating katuruan, we are waiting for the final coming of Christ. So, tayo naghihintay tayo sa final coming of Christ. So, kasi may pangako ang Diyos. Ang Diyos o si Christ is muling babalik sa mundo, hindi para tubusin ulit yung kasalanan natin, kundi para lipunin yung mga tao, yung mga Kristiyano na naniniwala sa Kanya or yung nasa puso siya at nasa isip natin. So, isa rin tayo sa naghihintay na yun. Number 2, we are waiting for the resurrection. So, resurrection tayo babaguhin. So nga, pagdating ni Christ, ay ma-resurrect na lahat ng buhay natin at yung mga tao. So, number 3, we are waiting for the redeemed creation. So, yung delikado, kasi una pa lang delikado tayo delikado ang mundo, pero pagdating ni Christ is mababago yan. Mas kaganda pa yung mundo na maganda, bumakit sa makasalanan natin, is babaguhin niya, ibabalik niya, i-redeem niya sa new creation. So, ay lang pa para sa araw-araw, may natutunan tayo sa makinig at panonood. God bless to all.